Tinahi pala ito, ma'am, no? Kaya hindi na siya nag-ano. Parang napaso. Ay, Ini-scrape yan eh. ha? Ini-scrape. Ito? Napera talaga yan. Opo, tinahi, no? Ay, ano? Hindi, ano lang. Ginamot lang. Tinahi siya. Hindi siya tinay. Yung paglalakad nyo na ano, dati na or bago lang yung bago ka na stroke? Bago lang. Yung na-stroke ka po? Na mild stroke? Ah. Paa lang siya, hindi sa kamay. Yung langis ko parang hindi masyadong Malabnaw. malabnaw siya. Bakit kaya? Hindi naman ako naglagay ng oo, malabnaw siya. Baka yung nabilhan ko ng langis. Sinalin ko eh. Kasi ubos na yung isang galon ko. Wala kang mga ano, no? Wala kang mga sakit dito. Masakit sa organ. Makilala po pag marami sakit dito, pag inano, mag-aray-aray ka. Nakailang session ka na kasi kaya nadurog na. Dito po wala. O, kasi wala akong kukupod-pod talaga yan. Nangyari sa langis ko.
Tapos parang malamig. May halo yan. Hindi ko naman hanaluan yan. Baka may alcohol. Nagulat ako bakit. Kasi pag naubusan ako ng langis, binibili ko yung ano, baby oil na malaki na pang massage na kulay pink yung takip. 2 taon lang nagagawa ko nun eh. Kaya magastos dapat galon-galon na siya. May 2 taon tapos may sobra konti. Oo. Kasi ano na yun, 100, ano na, 98.
hindi ka tumataba ka? Ako po. Hmm. Malakas ako kumain pero hindi ako tabain. Kasi may pilay kasi ako ma'am na dito sa dibdib na apakan ako nung kuya ko nung bata pa ako. 1 month pa lang. Tapos nangitim daw ako, dinala ko sa ospital. 1 buwan pa lang kasi nagtakbuhan sila yung ate ko at saka kuya ko. Tapos nilapag ako sa banig, yung sa sahig. Tapos naapakan daw ako ng kuya ko sa dibdib. Takbo sila ng takbo. Tapos nung nagtrabaho ko sa SM, regular na ako. Monthly ako nagpapahilot kasi kumikirot yan yung pilay kasi malamig. Naliligo ako, tapos pagdating doon aircon. Araw-araw ligo, di ba? Kasi mainit. Tapos mayroon akong time na, pero wala na ngayon. Mula nung naghilot ako, wala na. Kumbaga parang dati pagka January tsaka February, umaano ako, parang inaano ako. Kasi hindi pa ako nagpapahilot dati. Nagpapahilot lang ako sa pilay pero hindi pong katawan. Yung parang inaano ako, inaatake ng asthma. Pero mula nung ganito na ako, tapos nagpapahilot ako lagi sa likod, wala na. Kapag matibay na yung ano ko, resistensya. Kahit ilang tao yung hawak ko, basta ako yung kondisyon ako. Hindi ko akalain na magaganito ako, tapos may pilay ako. Bali wala na sa akin yung pilay ko. Noon, nararamdaman ko. Nagtrabaho ko dati. Pero ngayon wala na. Kalaman na yun kasi hindi pala ako nahilot agad kasi baby pa. Dinala ko sa ospital, sabi ni mama. Nangitim daw ako. Kasi ikaw ba naman, kaya pala maliit yung didi ko sa kabila. Kasi parang na-flat siya yung buto, yung parang buto na ano. Kasi di ba, maano pa yung buto natin baby pa. Na parang na-flat gano'n. Pero wala na ngayon. Wala nang nagaganito ako. Nakatulong din pala. Sabi ko nga, ako yung nagtitherapy, ako yung may pilay. Kasi dati parang iniisip ko na yung hindi ako tatagal. Yung ibig sabihin ba yung hindi ako magkakaganito, maghihilot. Kasi may pilay ako eh. Pero meron pa, pinaano rin sa akin, pinagawa din. Kasi dati pangarap ko nursing, yung medicine talaga. Tapos napunta rin ako dito. Kasi kung hindi ako nag-resign sa trabaho, hindi rin ako naggaganito. Hindi ako natuto. Kumbaga parang may dugo akong ang medical. Kasi namatay kasi father ko maaga. Pa lang ako, grade 5. Tapos nag high school ako, nagtitinda pa ako ng mga kakanin. Tapos pagkahapon mag-aaral ako. Madaling araw ko gumigising alas 3, alas 4. Magtitinda kami sa bayan ng mga, alam mo yung mga suman po to, 80, yung mga kalamay ko. Ayan na yung mga pitsi-pitsi, ang sarap nun. Sa bayan, ngayon parang wala na masyado eh. Yung suma na masarap. Nagtitinda kami niyan. Ako hanggang high school. Kayo gumagawa? Hinahango namin kasi may paggawaan talaga ng iba-ibang klase mga puto yun. Sila, tas yung puto nila parang bilao. Tapos in-slice, maitlog, may special ang nila puto. In-slice namin. Gano'n kabilog Tapos mayroong mga ganon bilao. Tapos ang kinukuha lang namin bilog ganyan, tapos hinihiwa namin ganyan Tapos binibenta namin. Tapos yung mga kutsinta, masasarap pa dati. Talagang malagkit talaga. Masarap lagyan ng nyug. Pero ngayon mahal na. Mahal na mga ngayon, kakanin, mga kutsinta, mahal na. Dati mura lang yun.
isang balot na bilog-bilog na maliliit, 10 piso pala yung dati. Ngayon, 20 na. Mahal na. Kaya lumaki ako na yung nagtatrabaho talaga yung yung independent. Tapos nag-aral ako sa MMC diyan sa may Jordan, sa bayan, Metro Manila College. Tapos hindi na kaya ni mama yung yung pamasahe ko tuwing ko. Kasi may bayad din ako, pero scholar ako ng 50%. Hanggang sa nag-apply ako sa SM, tapos na-regular ako. Tapos yun sabi ko, kasi tinulungan ko rin mga kapatid ko, sabi ko, nagtrabaho na ako. Kasi na-regular ako eh. Tapos nag-resign ako ng 2,000 lang. Tagal na. Kasi kung hindi ako nag-resign, nandun pa rin ako. Kasi malakas pa. Nakita ko nga yung mga kasama ko, nandun, nilipat sila sa wala na yung Harrison eh. Nililipat na sa ibang branch. Nasa na sila, sa Makati, depende kung saan sila magpalipat. Na malapit. Wala na yung Harrison Plaza, inano na yata ng baka binenta na sa Harrison. Parang inupahan lang na SM yun eh. Sa Harrison Plaza. Tapos sport player ako doon sa company, track and field. Sa Rizal kami tapos nag-aaral pa ako. Din ako, computer sa STI dyan sa TAP. Nag-aaral din ako, nagtatrabaho ako, nag-aaral ako. Regular na ako, nag-aaral pa ako ng computer. Programming sa STI TAP dyan sa may TAP Avenue sa may Paco, kasi nagbo-board ako doon ng Asa Liberisa. Nagbo-board ako doon ng para bird spacer kami, bird spacer. Kwarto siya pero may kasama ako. Tapos nakapangasawa naman ako ng nagnegosyo ng binata. Tapos gusto ko kasi yung negosyante. Kung kailan tuloy nag-asawa na, wala na siyang negosyo, nagtrabaho naman. Nag-resign nga sa trabaho niya. Nag-resign siya, perpetual siya galing. Tapos nagtrabaho na nagtrabaho na ng Sabi ko, nag-resign ka nga, tapos ngayon bumalik ka sa empleyado. Sabi ko, nawala na yung pagka-negosyante mo. Hindi, kulang sa abilidad. Diskarte. Kulang sa diskarte. Kasi ako nakalima na siya. Isa pa lang. Hindi marunong mag-isip, yung magplano. Ako yung nagpa-plano. Di ba yung iba madiskarte? Di kulang na naman sa akin pwesto. Kasi dati talaga may tindahan na ako, tas ang lakas, maano ako pag may tindahan ako. Malakas, tapos may mabili. Nagagawa pa akong ice candy na po. Depende kung anong gusto kong gawin. Mabili yan. Tapos may bigasan ako, may tangke din ako. Nag-wholesale na ako dati. Yung nag-resign ako, tapos may separation pa ako nakuha. Tapos lumipat kami ng pwesto, humina kasi mahal pang upa. 2-4 upa. Medyo malaki yun. Tapos ako lang naghanap buhay, wala sa trabaho. Nagkatrabaho siya, nag-ano na seat cover yan dati. Tapos naranasan din namin mag-seat cover ng motor. Spare parts. Nagpapatahe kami.
Tapos, panay hanap buhay ako, panay atin ako sa mga lending yung nagpapautang. Kasi nag-wholesale nga ako dati na. Tapos siya, wala siya trabaho. Pupunta yun doon sa baba, doon sa mga kapatid niya, yung mga asawa ng mga kapatid niya, mga sulsuli. Sinusulsulan siya. Tapos nangungutang yun sa tindahan. Wala nang bayad-bayad. Nag-uutang sa tindahan niyo, wala nang bayad-bayad hanggang ngayon. Hindi ko na pinabayaran yun. Tapos sinisiraan pa ako doon sa biyanan ko doon sa Samar. Hindi ko raw sila pinapautang samantalang may mga utang sila, hindi ko na pinabayaran. Engit sa akin yung asawa na yan eh, Kuya Boy. Si Auring. Ano yan sila? Mga bilas din, parang katulad ko din. Kinaingitan ako dati kasi maputi talaga ako, tapos malaman pa ako, yung bagong resign ako. Sabi nga, may nag-apply nga sa akin na tindera, tsaka yung isang, parang gusto mag-ano sa bahay, maglaba, mag-ano. Tapos yung isa 18 yun, nag-apply ng tindera kasi panganay ko, parang bagong panganak ako, tapos ako nagtitinda pa rin ako, nilagay ko lang sa kuna yung bata. Kasi may kuna akong binili, tapos sabi nung ano, baka pwede kang mag-ano na kasama, kasi akala nila, kasi maputi ako dati nung bagong resign, parang kutis mayaman. Tapos akala nila asawa ko yung ano, yung abroad, yung mapera, gano'n. Kasi hindi talaga kami bagay ng mister ko. Maitim, ano yun, black beauty yun. Kaya sabi nga nila, bakit, ano, ang dami kong boyfriend dati. May seaman pa. Ewan ko na in love, bakit? Ano siguro. Hindi kasi, religion kasi namin pareho. Tapos, yung mga naligaw kasi sa akin hindi. Okay din naman siya, mabait, kasi kulang sa diskarte. Ako yung nag-iisip. Pati sa tuition fee ng anak ko. Yung ilulon ko ngayong June, ibabayad ko na doon sa school. Maglulon ako ng 50. Kahulog ko lang ngayon, 2,000. Ngayong umaga, pag alis ko. Pero ang hulog ko talaga, 1,620. Hinahulog ko 2,000 kasi para mataas yung savings, para malaki ang loan. Para malaki ang loan mo. Di ba bayaran mo yan, mo? Linggo-linggo yun, maghuhulog. Kaya sabi ko, kayo mga bata kayo. Kung wala ako, kawawa kayo. Pero mayroon siyang nag-ano kasi sa abroad dyan, nag-apply, tapos parang siya, naloko ng agency. Wala pa pala employer. Australia ang punta sana. Tapos nagbigay na kami 10,000. Tapos nilaban namin, 5,000 na nakuha, na ibalik. Kaya parang siya, nadismaya. Tapos may pupuntahan daw sila ngayon. Nila, mamaya alas 6 na, may sila. May tawag nito. Zoom interview. Ay, oo. Pag nakapasa sila, Canada sila pupunta kasi kailangan daw doon. Open na Canada ngayon. Kasi may skill naman siya eh. Ipinasok niya yan, pero hindi trabaho niya talaga yan dati. Sa siya, perpetual yan, nagtuturo ng computer yan. Kumbaga, nag-resign siya kasi nagnegosyo siya. Tapos nagkakilala kami. Pero may trabaho pa ako. Nauna siya mag-resign, pero yung SS niya po, pasok na. Pasok na sa sa pension. Pero kinakaltasan pa rin sila ng kumpanya ngayon. Ang laki nga ng kaltas eh. 800. Kinsinas ka, anong sahod nila?
10 tsaka 25. Oh, maganda yun para Para pag lumaki. malaki ang no. Madagdagan. Maganda nga kung malaki kasi 3.5 ano pala? 25 na yata. 1,000. O pag sabi ko pag may negosyo ako na ano na may pera na ba? Kasi nagdagdag ako 1.3 ngayon. Nag-additional ano ako. Bracket, voluntary. Kasi dati ano lang 500. 500 plus lang dati. Kasi tinatarget ko kahit 10,000 isang ano. Yung nagdagdag ako. Yung monthly. Yan. Ay, pwede po ano po. Kaya. Tapos, ang dami ko napasukan nung nag-resign na ako. Nagsisi ako. Ay. Nagsisi ako na nag-resign ako. Sigurado. Kasi, nahirapan ako mag-apply kasi overage na ako. Ganun ba yun? Napasukan ko kung ano-ano mga trabaho, mga factory. O kasi nung time na yon nagalit ako yung tindahan. Pumunta ako ng Olongapo. Hindi na ako, pinang napabayaan ko. Oo. Tapos bumagsak yun. Pero ngayon, sabi ko, natuto ka na, alam mo na kung natuwa na yung nag-ano sa'yo, sol-sol na nabagsak na tayo. Sinabihan ko talaga siya. Naniwala ka na. Na gusto lang na pag-awayin tayo at mabagsak yung ano natin. At sabi ko natuwa na sila. Kasi doon ka naniniwala. Bakit? Sabi ko bakit? Sila ba kasama mo? Kaya. Sabi ko dapat kayo na lang nagsama. Kasi ako panay ako atin sa mga meeting kasi umatin ako ng mga Mga seminar. sumasali ako sa lending. Tapos panay pamilya ako ng mga paninda. Ma-business minded ako. Kulang na sa akin yung kapital na malaki. Kapital. Kasi divisoria talaga ako. Mag-wholesale talaga ako unti-unti. Nag-repack pa nga ako eh. Nag-repack ako ng mga paminta, mga bawang, mga kung ano yung mariripak. Tapos binibili ko yung malalakas na paninda. Yung mabili. Oo, yun ang kailangan eh. Tapos i-wholesale ko. Nag-wholesale ako dati ng mga unti-unti yung maliliit na presyo na box. Yung mga Lucky Me, Canton. Tapos may nabili na ako sabon, isang box. Tapos yung mga tuyo, yung mga ganon. Unti-unti ko. Marunong na ako marunong na ako ngayon sa negosyo kasi nabagsak na ako, alam ko na. Yung mga chichirya, hinuhulsil ko na yan kasi mababa lang yan eh. Tapos 3-3 na yung itlog. May bigas ako. Tapos yung uling ko, sako-sako. Tapos yung dati mantika, 1 galon. Nagbibili na ako niyan kasi tsaka yung gas na 1 container. Kapag i-repakin ko, tapos tinda per litro. Tapos 20, 10, ano. Kasi para makalaki ng tubo. Kasi pag retail, maliit lang, papatungan mo lang yun. Kahit saan ako pwede ako. kahit saan akong pwede trabaho, pwede. Naisipan ko nga pasok ng kasambahay eh. Basta malaki sweldo. Pero hindi ko nagawa eh. Kasi ito yung nangingibabaw sa akin eh. Pala eh. 'Di. 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 '
Tapos sa ispahan naman, papasok ako ng ispahan. Hindi ako tumatagal kasi tumatawag naman yung client ko. Oo. Pero ngayon, magtatayo na ako na ano, paggali ako sa ano, yung ispahan na. Galing sa Malaysia. O, kompleto na ako sa gamit. Kasi binigyan ako ni Oka ng hot stone, nagdalawa na yung hot stone ko. Tapos bintusa na baso, yung cup, baso na talaga na umaapoy, yung lagyan mo ng, isindihan mo ng apoy. Madami. Tapos, yung BP Ginagawa ko na yun yan. nung naghihilo sa akin Yung eh. BP ko yan. Pangalo, binigyan ni Oka yan, regalo sa amin. Mayor Oka, ano, along. Along malapitan. Ah. Yung anak niyang ano ngayon, nanalo eh. Congressman si Oka. Mayor yung si Along, yung anak niya. Saan yung ano mo, parang hinihila mo pag ano, paglakad. Ito. Kaliwa. Mm. Tapos, alam ko na mag-ano ng negosyo. Mag-handle. Sa ispahan, kompleto na ako sa ano, flyers, ang tarpaulin ko. Ipiprint na lang. dapat may mag-ano sa akin sa City Hall, magpipinance. Nasa likod, si Ma'am Wilda, taga dyan, oh. Tapos hindi ko tinanggap yung alok kasi, yung pala, may pupuntahan pa pala ako sa Malaysia. Kaya siguro hindi ko tinanggap yung alok kasi, sabi ko, gusto ko kasi yung mag-solo. Kasi ayaw ko ma-pressure. Oo Kasi alam ko naman paano. Tapos may mag-apply sa akin ng mga therapist din. Na punsiting pa ngayon, nagpupunsiting lalaki. Sabi niya, ano na? Yung mga galing sa TISDA din, mga NCTO holder. Sabi niya, Carmen, kailan ka ano? Sabi ni Emma, Rolando, mag-ano ka daw, kukunin ka ni Carmen, papayag ka. Sabi niya, oo naman. Sabi niya, ang tagal naman. Sabi niya, sabi ko, pupunta pa ako Malaysia eh. Kung matuloy, sabi ko. Pag uwi na lang, sabi niya, ang tagal ng Malaysia na, di ka naman natuloy pa. Sabi ko, dati yun. Pero ngayon, tutuloy na kasi nandyan yung taga doon, umuwi ng Pilipinas. Kasi pupunta ng Japan, yung anak niya, nag-ano na mga papel, kung ano na, pinakita sa akin. At mayroon na siya mga papel, kompleto na. Tapos ako yung ipapalit niya doon. Tapos yung nanay ko yung kasama niya papunta doon. No, kasi yung nanay niya, marami, tumira kasi yan doon. Tapos hinahanap siya doon ng mga kaibigan niya. Nagmamanicure kasi yun, all around din. Marunong siya sa lahat, yung manicure, sa buhok. Jack of all trade. Opo. Sabi pa nga niya, baka Carmen, pag nandun ka na, adi ka na uwi ha, baka magustuhan mo na doon. Sabi ko, kasi yung employer daw, pagka nagustuhan ka, sabi ko, hindi na ako magtataga doon, kasi magsasarili ako. Doon ka na magsarili sa Malaysia. Doon? Oo. Sa Malaysia? Karoon ka ng maraming kliyente. Kasi pagka ano daw, mag-ano ka ng papel mo, para matagal ka doon, pag ano ka, apply. Kasi malaki daw kita doon, kasi ano daw, no, tourist spot. Nagsusweldo daw siya ng 52 yata. Ewan ko, totoo ba yun? 80? Kasi pag naka-anim ka sa isang araw na client, Oo. ang palit daw dito malaki na eh. Medyo malaki na. Tapos liban sa tip. No, kasi yung mga Malaysian pala, takaw sa massage yan kasi
mahal pala sa kanila yung ganito doon. Tapos pumupunta sila ng Malaysia, medyo mura, medyo mababa daw doon. Kaya ganun. Kaya po, dumadayo yung mga ano mga Malaysia, mga Singaporean doon sa Malaysia. O kasi ano pala, borders lang, tapos sakay sila ng sasakyan nila. Kasi mas mahal pa daw doon sa kanila daw yung bayad. Sa Malaysia, Singapore. Sa Singapore, ma. Talaga. Oh, maraming dumaan sa akin na pera. Nawala ano lang. Kaya gusto ko, pagka ano, ipuhunan na talaga. Yung nag-resign ako, dami nagpapaano sa akin doon, utang, ano, puhunan. Oo. Silang lumalapit kasi pag nakita nilang malakas ka, yung mga Bombay, papautang na 10,000 yan, na ano. Pero hinuhulsil ko, binibili ko ng ano, paninda. Tapos sa tao din, may nagbibigay din ng 10,000. O syempre, babayaran mo din. Oo. Tapos, pero pinamimili ko. Oo. Yayaman sana ako kung ano, hindi lang to nag-ano tong mister ko. Yung susuporta pa siya. Nagsisit cover pa nga kami kasi maano ko sa negosyo eh. Dapat grocery na yun. Yung ano na yun, siya yung wholesale na talaga. Grocery na. Mini grocery. Kasi may mga school supply na ako. Parang merchandiser na. Ano na, parang halo-halo. Kasi parang nakuha ko kay Mr. C yun. Sabi ko, gagayahin ko si Tatang. Kasi Tatang tawag ko doon eh. Yung employer ko na negosyante. Tapos, balang araw, sabi ko, magkaroon ako ng ganito. Yung parang, ano ko lang, imagine, yung mga rak-rak na mga paninda na, mga toiletries, yung mga ganun. Parang many stop, ano, ganun. Eh ngayon, mga mahal na lang mabilihin. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa kasi marami mga mura din na mga paninda sa Shopee wholesale, no? Kasi ibenta mo naman ng ano, kung anong panatutubo ka rin. Kapag sa negosyo, kaya ko din mag-handle. Kasi sabi ko hindi lang isa, kasi gusto ko, target ko yung magsarili din ng paggawaan. Tapos may makina kasi ako isa. Ang gagawin ko dyan, kasi yung tiyahin ko, meron siyang ano, barber sa upuan, 2. Kasi nag-negosyo siya. Kasi yung siya nasa abroad siya, tapos gusto ko ano yun yung upuan. Kasi na bakante lang doon. Kasi 2 kasi branch niya dati. Tapos nung pandemic kasi, di ba nagsara? O tapos isa na lang yung na ano ngayon ginagawa. Ay binuksan. Kasi nag-upa siya, binalik na isa. Pero nasa Hong Kong pa rin siya. Hindi naman nagpapahiram sa akin. Ay, nakahiram ako dati pero niregalo niya yun sa kasal. Eh, nahiram ako doon ng 20 pang umpisa. Parang tinutok niya doon sa ano. Tapos sinihiraman siya ng malaki. Boyfriend niya, niloko siya 100,000. Niloko lang siya. Nagtiwala siya, binigyan niya ng 100,000. 100,000, tapos niloko lang siya. Tapos sa kamag-anak. Tapos wala pa siya anak. Di may pamangkin siyang pinahawak doon sa ano. Kasi pagtanda niya, yun ang mag-ano sa kanya. Sana. Eh, maldita yun eh, yung pinsan ko. Mas mataray pa yun sa... Sana nga. Matara yun eh. Sana nga. Yun ang mag-aano. Sinasamantala rin siya nung lalaki. Nakabili nga ng lupa, nag-iipon siguro. Eh, siyempre, siya may hawak ng pera nung kita eh. Baka araw-araw nagtatabi din yun.
Bawa, sabihin natin 150. Eh, bakit nakabili ng lupa na tatayo ng bahay? Pag Nag-ipon yun. magano. No, tapos balita ko, may monthly pa silang allowance na pinapadala ng tiyahin namin. O, tapos may motor pa, Oto sawa nga sila. Kaya pala nagtabaan sila. Ang pamali ba yung kita? Siguro, nilagbook siguro. Tapos baka yung iba hindi nilista. Kasi siya lang may hawak nung, di ba? Oo. Siya yung handle nung negosyo. Tapos walang tiwala sa akin. Ako dami kong alam na negosyo. Kahit nga kainan yung ulam, kaya ko din magluto. Ang dami ko kasi parang all around na. Ang dami kong gusto. Tapos Diyan ka tawid ka na rin. Tapos, ang ko ngayon, may barber sa harap, tapos sa likod, is, hilutan. Tapos yung hilutan, lagyan ko ng aircon. Kasi Oo. mainit talaga. Oo. Kahit 10 dyan, gagawin ko, basta may aircon. Tapos, kukuha rin naman ako tao, kasi pag dumami, kung mag-click siya, di kukuha ka ng, mag-add ka Siyempre. ng kasama. Tapos, yung mga mga dishwashing ko, ano ko sa tabi. Tapos mga herbal ko, mga kape. Gusto ko i-display lahat yan. Kasi yung mga client, andyan lang kung anong gusto nilang gamot, kung anong gusto nila, anong sakit nila. May bago barley ngayon. Marami, tapos mag-wholesale pa ako ng tapos magpatahi pa ako ng seat cover ng motor, tapos yung mga spare parts ng motor, yung mga seat cover. Kasi maraming gumagawa doon, walang materialis. Pwede ako magbenta. So, kasi mura lang yung mga grownets, yung mga yung mga panali, yung mga nylon. Para sa pagtatahi ng seat cover sa motor. Nagaganyan kami dati. So, kasi dyan nagkaroon yung kapatid niya tinutukan nila. Tapos marami nagtitinda sa kanila araw-araw. Parang operator din sila ng jeep na may nag-i-increase sa 1,500, 3,000, 4,000. O para din sila operator ng jeep. Nag-graduate na. Yung mga anak niya nasa Canada na. Nasa Dubai na. Tapos yung isa na lang anak niya nag-aral. Sa New Era pa nag-aral yung mga anak niya. Kasi madiskarte yung kapatid ni asawa ko. Yung asawa ko walang diskarte. Nag-junk shop pa siya. Tapos yung junk shop niya, yung nagpatayo na sa ng bahay na malaki. Malaki bahay niya, tapos may terrace pa na yung parang mga catering, yung gusto mag-upa ng may kasalan, may birthdayhan. Pwede doon mag-video 5. Yung upahan nila, catering. Tapos hindi na sila masyado ngayon. Ibang negosyo naman yung tinutukan nila. Yung kasi tapos na yung mga anak yun Diyan sila yung mama, yung sasakyan sila. Ang laki ng bahay. Tapos yung anak yun nasa Canada na, yung babae. Nag-asawa na nga dun May anak na nga isa Tapos yung isa sa Dubai, ilang balik na yun. Tapos yung babae na isa, kasi namatayan siya na anak, yung panganay. Nag-asawa tapos sa aksidente. Aksidente siya sa kaanuhan niya. Kasi nung atin ng birthday, tapos nag-inom pala doon. Yung tricycle din nila ang nabangga. Tapos nag 50-50. Kaya ganun. Kasalanan ng anak niya. Tapos yung ako ng anak, siyempre, mag-alaga ako. Doon ako tumagal. Doon ako tumanda. Pero nagtitinda pa rin ako. Pumunta kami ng Samar. 2 taon kami doon.
Kahit saan ako pumunta, nagtitinda ako. Oo, maganda. Kasi doon sa Samar din, may mga galing sa bundok, mga saging dinadala sa baryo. Kasi ano yun eh, Salhag, barangay Salhag. Tapos, binibenta, nyug, binibili ko. Iniipon ko yung mga nyug kasi may kumukuha sa akin na, Kupra. may kumukuha sa akin na ano yung ginagawang mga ano sa bikiri. Ipinapalaman sa tinapay. Oo. Sabi ko po. Pandikoko yung mga ganun. Tapos yung mga saging, pag nahinog, may bumibili sa akin, tapos nagtitinda ako ng ulam, tapos kaya may ugat ako eh. Kasi ako pa yung nagluto, ako pa yung hugas, tapos Ganun naranasan ko talaga. yung mga ganun. Sabi ko, kung hindi ako nag-asawa, nag-resign sa trabaho, hindi ako nakaranas ng ganun. Isa ako kasi walang panindigan sa sarili. Ako kasi independent ako. Ako kasi namatay tatay ko. Kami-kami lang. Nanay ko nag-abroad pero maliit lang naman sweldo niyan doon. Saudi. Nagtatahi sila doon sa shop. Mananahit kasi. Kung nakailang balik siya sa abroad pero maliit na naman sweldo. Alam mo naman sa Saudi, maliit lang. Parang factory yung... Ako yung katuwang ni mama. Nagtatrabaho siya sa abroad, ako katuwang niya. Ako nga humawak sa niya yung sa bangko. Kumikir ko siya sa kasi may ID ako sa company. Kumikir ko siya sa OWA. Nag-loan siya ng OWA. Sa mga ex-abroad. Pwede mag-loan doon eh. Sa OWA. Kaya namatay yung mother ko walang sa akin yun. Nag-asawa lang ako hindi oras. Dapat nag-abroad ako noon. Kasi itong kuya ko at saka yung ate ko, parang nag-rebelde ako. Doon sa amin kasi kaya nag-asawa ko hindi oras. Kasi parang napagod na ako, tapos sila panay tambay lang. Umaasa lang sa akin, tapos monthly ako pa ng bigas sa guwi ng isang sako, tapos mga grocery. Kaya yung credit card ko, minsan magpatong yan pagkalta sa deduction. Yung kasi 5,000 a month. Yung ng laman ng credit card ko, pag hindi ka marunong maggamit mo, magpatong-patong yun. Kailangan may cut-off yun. Ang dami kong binili sa kanila, mga gamit. Kasi may incentives kami sa trabaho dati. Mag-uwi ako ng mga washing machine, mga okay pa yun dati. Marami, makina. Tapos mga gamit-gamit siya. Mahilig kasi ako sa mga gamit. Gamit sa bahay. Ultimo nga, kabayo eh. Kinukuha ko sa incentives ko. Libre lang yun. Tapos mga Adora box, yung mga, yung ganyan Adora box, Tapos sa Lasit, nag-loan ako. TV, nag-loan ako dati. Appliance loan. 2 beses ako nag-loan. Tapos yung SS ko, naka-loan na din ako. Kasi nag-aral ako nun eh. Nagtatrabaho ako, nag-aral ako, tapos nagbayad ako sa STI. Kaya, kapag hindi ako nakaipon kasi mga kapatid ko rin, tinutulungan ko yung nag-aral ng high school, yung 3 lalaki. Oo. Tapos ako nabigay sa kanila, isang sa ako, isang buwan. Kasi mga kapatid ko, binibigyan ko ng allowance sa school. Tapos nag-aral pa ako, diba? Ang dami kong gastos dati.
kaya nag-asawa ako. Sabi ko, buti pa mag-asawa na lang ako. Hindi ko alam, yung pang-asawa ko, ano rin pala. Yung asawa ko, yung kulang sa diskarte din. Ay, parang nagsisi ka. Pero parang, Parang nagsisi ka. Ba't ka nag-asawa ng maaga? hindi, ano na rin ako nun eh, 28 na. Yan na. Pero ibig sabihin, basta dami nang naliligaw. Oo. Ganon eh. Oo. Nakakapili. Sabi ko, siguro ano ko, parang kakapili. O kasi pang 10 yan siya eh, boyfriend ko. Para akong ano dati eh, parang player, parang tinatawan-tawanan ko lang yung mga maniligaw. Minsan nga, kasakay ko sa jeep eh. Kaya pala hindi tuloy-tuloy ang ano, kung saan ako sasakay doon din. May pala maliligaw. O kasi ano ka, naka-spotting ka eh. Naka-uniform ka, naka-stocking ka pa eh. Tapos nakaayos ka. O ganun yung ano eh. Nag-ano lang naman ako. Nagkapikas-pikas nung ano na eh, 40. Tapos malaman yung ano ko dati. Kasi may iniinom ako dati na ano yung vitamins na ano, 25 isa. Kahit pag uminom ako na medyo tataba ako, pero pag wala, bumabalik uli. Hindi talaga ako tataba. Hindi talaga ako tabain. Ganun. Kaya sabi nila, ba't ano, hindi ka tumataba, ano ka namin, ang ganda katawan mo, hindi ka nag-iba. Ano sabi ng asawa mo nung ano? Ano pa? Nung sabi mo na ano? Nung kailan nag-asawa kayo eh. Ikaw? Wala yung diskarte niya. Wala yung negosyo niya. Kasi nasabihan ko yung minsan. Kaya titingnan natin kung ano siya sa Canada matuloy. Kasi may meeting sila mamaya alas 6 na. May in-applyan sila. Tapos hindi pa sila tinatawagan na agency kasi may nakaalis na daw. Marami na. Ang punta nila sa ano, saan ba yun? Anong bansa yun? Yung mga construction ano din? Oo. Scale. Teka. Oo kasi ano eh, kumbaga sabi ko may pinapaaral ka ng era tapos eh ganyan yung ano mo, ganyan yung trabaho mo, kita mo. Sabi ko, nakalima na ako tapos ikaw isa pa rin. Di ba? Kulang nga sa ano. Kasi hindi na siya mahilig magbenta-benta. Negosyo. Basta gusto niya ka-steady lang. Ay, sus. Saka hindi ako tumitigil ng ano, yung nagtatrabaho, yung para kumita ako. Kasi para makatapos sa pag-aaral yung mga bata na. College. Oo Para maganda trabaho nila.